Nalulusaw ba, o mapapasama sa pag-ihi ang mga semilya kung maraming tubig ang nainom ng inahin? Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhan na talakayan. Nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga taga-subaybay sa aking channel sa walang sawang suporta. Daghang salamat at mabuhay po kayo. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga paniniwala ng ibang mga nag-aalaga, na ang pag-inom ng maraming tubig ng inahin sa panahon ng pagsemilya sa pamamagitan ng natural na pamamaraan gamit ang barako o artificial insemination ay nagdudulot sa mga sumusunod, pagkalusaw, pagkalunod at napasama sa pag-ihi ang mga semilya at marami pang ibang dahilan kaya daw ay hindi mabuntis. Kaya minsan sa araw ng pagpabulog o AI ay hindi na nila pinapainom ng tubig dahil sa mga dahilan na nabanggit. Ang tubig ay isa sa pinakamahalang mineral para sa ating mga alagang baboy, hindi lang sa kanila kundi sa lahat ng may buhay katulad ng tao, halaman at marami pang iba. Hindi makakasurvive ang sinuman kung walang tubig. Mas tatagal pa ang buhay basta may tubig kumpara sa pagkain, di po ba? Ang ganitong mga maling paniniwala ay walang katotohanan dahil mas lalong kailangan ng tubig upang mabuo ang mga semilya ng inahin at barako. Baka kasi sa literal na pagkakaintindi ng ibang mga nag-aalaga ay kapag uminom ng sobrang daming tubig ay mapupunta sa matris o sa reproductive system ng inahin, kung saan dito naglalabas ng mga egg cells at dito rin pupunta ang semen ng barako upang sila ay magtagpo at mabuo ang mga fetus. Magkaiba po ang reproductive system sa digestive system. Kapag umiinom ng tubig ang inahin ay mapupunta sa tiyan o stomach na tinatawag. Magkaiba po ang pinapasukan ng tubig at ng semilya ng barako. Ang pagpasok ng tubig ay sa bunganga at ang semilya naman ay sa ari. Di po ba? Paano ngayon malulusaw, malulunod at mapasama sa pag-ihi dahil magkaiba po sila ng imbakan sa loob o chamber sa Ingles? Sa panahon na maglandi ang mga inahin ay mas umiinit ang kanilang katawan sa normal nilang body temperature lalo na kapag standing heat. Kapag sobrang mainit na ang katawan at hindi pa sila nakakainom ng sapat na daming tubig ay tiyak magkakaproblema ang pagtatagpo ng mga semilya. Dahil dehydrated ang inahin ay ma-dehydrate din ang mga semilya kaya nalulusaw, at ito na po ang isa sa mga dahilan na hindi mabuntis. Alam nyo ba na kailangan ng mga inahin ng mahigit 25 liters na tubig sa isang araw at depende na rin sa temperatura ng panahon? Bukod sa kakulangan sa tubig, ang iba pang mga dahilan na hindi mabuntis ang inahin ay ang mga sumusunod at dapat bigyan din ng pansin. Kulang sa nutrisyon, timing sa pagsemilya, sakit, stress sa panahon, mismanagement at marami pang iba. Sa makatuwid, hindi po ang pag-inom ng maraming tubig ang dahilan kung bakit hindi nabubuntis ang mga inahin kundi ang mga nabanggit na mga rason. Bagkus ang tubig pa ay isa sa mga nakakatulong upang mabuo ang pagtatagpo ng mga semilya ng inahin at barako. Panatilihin lang po natin na may malinis na maiinom na tubig sa lahat ng oras sa lahat ng edad ng baboy, buntis man o hindi at lalo na sa mga nagpapagatas na inahin. Maglagay ng mga patubigan o water drinker sa kulungan upang may mainom sila kung nauuhaw sa anumang oras, upang ma-regulate nila ang body temperature kung masyadong maiinit sa araw ng pagpapabulog o sa pag-AI, o dala ng mainit na panahon. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.